sa sisters yan. For me, triple threats kayo, di ba? Hindi threat. Pero may mga iba ba na feeling nila nati-threaten sila sa inyong tatlo? Thank you po sa question. In my experience and based po sa mga naririnig ko, kasi kahit ikaw mismo hindi mo malalaman if they're threatened or naiinggit sila sa iyo. So malalaman mo siya at maririnig mo siya from other people. May mga Or sa- nagpaparamdam ba? Yung In my pinaparamdam talaga sa experience, inyo? yes po. Nagkaroon ako ng, I will not say an issue, pero problem with other artists. Pero resolve naman na po yun. Kasi every time na may ganong gulo or... Anong issue daw? Oh my gosh. You don't have to mention kung sinong star yun, but what kind of issue? Mga fake news na, for example, may nagsabi, sinabi ni ganito ka pala, ganyan, hindi mo daw deserve yung award. Charis! May mga ganun. So, parang ako at that time, I wanna confront that person. Pero, sabi ng mga tao na sa paligid ko, hindi mo kailangan mag-explain. So, hayaan mo na. Then, until sila na po mismo ang lumapit sa akin para mag-sorry and mag-clear nung problem. Thank you. Pero hindi mo siya in-award. Ay, hindi naman po ako ganun. Kasi I'm all for good naman palagi. Pinagluto ko pa nga po ng spaghetti. nung kinausap ako. Yes. Yeah, how about Stephanie? Oh, threatened? Yun nga, gaya ng sinabi ni Angela, hindi mo siya malalaman ng diretso sa'yo. I think magagalit talaga siya sa ibang tao and then may mga bagay talaga na sasabihin na ganito ka pala, ganyan daw yung mga attitude, ganon. So, I think di talaga siya maiiwasan, lalo na sa VMX. Parang ang daming babae. Parang, ayun, I think meron talaga. Yeah, Micaela. Ako po yung may issue eh. Ako may maraming issue sa aming tatlo. So, Compare mo lang sa aming tatlo, ako yung mas nagkakaroon ng issue with other girls. Okay. Hindi naman, though hindi ako yung nagsisimula, pero alam mo yun, minsan nadadamay na lang din sila. Minsan, like, kunwari may issue si girl sa akin, ay, ganito yung ginawa ng ate niya sa akin, kahit hindi naman talaga. Na ganun silang mga and yun nga, yung attitude ko raw, honest naman ako, attitude po talaga ako, maldita po talaga ako. Pero, kapag alam kong tama ako, pinaglalaban ko lang po talaga. In a good way naman siya, hindi naman sa magmamaldita ako out of nowhere, without any reason. Magmamaldita ako kasi alam kong naaagrabyado ako. At lalo na naaagrabyado yung mga ate ko. Yeah. Yun lang. Micaela, dahil sa sinabi mong, yun nga, parang palaban ka talaga. May mga nagdududa, baka ikaw doon nag-dialogue kay Angela Morena. Sorry? Pero, may mga nagdududa tuloy, baka ikaw daw. Pero the way you said it naman na palaban ka para din sa mga kapatid mo, parang hindi Yes. naman ikaw. Yeah, tagapagtanggol po talaga nila ako. Sabi kasi dito, baka siya yung pinagluto ng spaghetti. Actually, hindi po spaghetti. Lasagna na po. Pero yan, syempre hindi maiwasan, tatlo kayo. May nagkakaroon din ng paminsan-minsan ng sibling rivalry. Sa amin tatlo, wala po, as in zero. Hindi, in all honesty, wala po talaga. Sobrang nakakatuwa lang po kasi sa amin. Very open po kasi kami sa isa't isa. So, after shoot, kamusta si ganito ganyan? Nag-enjoy ako, ganito ganyan. So, nag-share lang kami ng mga thoughts with each Ano other. yung kinukumusta? Sa mga shoot, ganun, kamusta yung leading shoot? man? Nag-exchange note ba kayo? Hindi, ang most pinag-uusapan po namin is yung kwento, yung mga eksena, yung how is it working with this specific director, ganun po. So, Hindi leading man. parang
wala po kaming interest sa lalaki. Ay, gosh, baka isipin ng iba, ibang interest mo. Ha? Ay! Bahala na sila mag-isip doon. Pero hindi ka pang ilang ka? Pangatlo po. Mas bata ka sa kanila. Yes po. Pero sa ano po, 5 po talaga kaming magkakapatid. Ay, actually 6. Tapos ako po yung pangatlo. Tapos may mga mas bata pa po sa amin. Bakit hindi ka sigurado sa numbers ng ano? Ano po, Bakit gano'n? hindi sure ako, nalito lang. Oo. Bibilang ka sa, 5 kasi girls. Ah, Tapos yung bunso namin lalaki, baby boy namin niya. Pero ikaw yung medyo kahawig ng tita mo talaga, tita Lara. No? Salamat po. Thank you po. Ngayon, papalitan ko na po yung pangalan ko. From now on, I'm Micaela Morena. Joke lang. Yan, Stephanie. Yeah, same. Oh, sa amin talaga pong magkakapatid. Wala po talaga. Kasi yun nga, gaya ni Mika, kahit mag-away-away po kami, pero hindi dahil sa mga work po. Parang personal, yung parang sobrang late lang ng bagay na parang sa damit, lalo na sa damit, ayan, sa mga shoes. So parang magkakasize po kasi kami. So pag talaga nag-anuhan na kami, hindi naman talaga totally na away siya na parang, oh bakit mo sinuot yung ganito? Nakita ko na lang sa post mo na sinuot mo na yung damit ko, yung ganon. So, madalas si Mika talaga yung ganon po. And then, bigla-bigla lang po na, oh, sige, parang si Mika kasi, pag ganon, bumibili na lang siya ng ano, parang bibilhan ka niya ng bagong damit. Si Mika talaga yung galante, bumabawi. Then si Angela parang, siya yung sumbungan namin dalawa. Well, sumbungan ng bawat isa kasi naman magkaaway, may tampuhan, ganun po. Pero, agad din na, nawawala yung parang tampo kasi bigla-bigla nag-uusap na lang po kami. So, yun. Yeah. So si Angela, ano siya? Generous. Generous si Angela. Yes! Ako yung sasagot, yes. Well, opo, siya. Oo. Nagkaroon na ba ng pagkakataon na nagkaroon kayo ng crush o gusto sa isang lalaki lang? Or meron bang pagkakataon na may isang lalaki, 3 pala kayo niligawan and na-booking nyo later on? Sa totoo po, iba-iba po yung ugali namin. So, ganoon din sa lalaki. Iba-iba po yung type namin. Babae din. Bakit tumingin ka kay ano? Kay Micaela, oo. Nakakapagduda, Micaela, the way na tinignan ka ng ate Angela. Ako rin po, nagdududa na ako. Yan. Pero, okay, siyempre kanina binanggit mo, no, Micaela, for your sisters, mga ate mo, talagang palaban ka, di ba? Pero, naging triple threat na nga ba kayo sa isang babae dahil kinaingitan kayo and syempre nagkapigapihan kayo? Yes. Yun lang po. Yes. No further explanation. So, anong ginawa mo, Angela? Anong ginawa ng 3 doon sa girl na yun? Ayaw mag-explain ni ano eh. Mukhang si Mika po yung may gagawin dun sa girl. As of now, wala pa po. Meron kang kinailan. Wala namang pinaplano, pero malay natin, makita natin siya somewhere. Ako, I'm more, kasi akong tao, makonfront akong tao. So, artista ba to? Oh, yes! So, pwedeng... Yes, kasi actually, BMX pinaka nagka-issue lang din po talaga dahil sa kapwa artist eh. So, BMX din ba to? Yes. So, posibleng magkaroon ng confrontation. Ako, naman po ako, hindi naman ako yung palengkera talaga. Tawagin natin. Mag-confront na dito. Kung Jean Kylie, ikaw yata yun. Hindi, ano lang po, gusto ko lang naman pa-settle lang yung issue. Okay, kasi ayoko naman po ng sa akin ka may issue pero dinadamay mo yung mga ate ko. Parang yun yung mali. Yun yung mali. Ikaw na yung may ginawa, ikaw pa yung matapang, tapos ikaw pa yung gumagawa ng issue. Kasi there was this instance na naka-work ko yung friend niya, tapos yung mismong friend niya yung nagsasabi sa akin ng kung ano-ano about me, about my sisters, na kinukwento niya, which is very mali. Hindi ganon. So parang, kung mature ka talaga, at babae sa babae, haharapin mo ako, haharapin mo kami, isa-settle natin to in private, hindi yung
ipapasa mo pa siya. Parang ka nagpapass the message, nakaka-immature. Not nice. Anong pwedeng mangyari sa confrontation if ever? Ayun lang, tatanungin ko lang siya, bakit meron siyang mga ganong sinasabi na hindi naman totoo. Eh syempre, di naman natin mapagkakaila, marami na pong naniniwala sa fake news. Lalo na nasa iisang industriya tayo. So, once may na-experience ka sa isang ganyan, ikakwento mo siya, tapos hanggang sa, dapat kapag may nakilala ka sa isang tao, it's for you to find out kung ano ba talaga yung ugali niya. Eh yun, nakilala ko ng tao na yun, ng friend niya. Din niya, na-witness, so hindi talaga masama yung ugali ko. Ah, my God, sinabihan ka masama ugali. Oh my God. Oh, dapat i-booking mo niya. Kasi biro mo masama Konti ugali. na lang. Joke lang, hindi. Pero po. you're not the type na Hindi mag-name po, hindi po. Hindi po. kahit galit ka na. Oo. Hindi po. Pero, I think kung dati yan, nung bago-bago pa lang ako, ay, isusplok ko talaga sa inyo. Pero ngayon, tumatanda na ako. Parang hindi na siya nakakaganda. Nakakababa lang siya. pero Stephanie and Angela bilang mga ate ni Micaela, anong ina-advise niyo sa kanya? Siyempre, alam niyo yung galit niya, di ba? Kilala niyo yung tao. Advice, parang di na po niya kailangan ng advice. Kailangan na po iuntog yung ulo niya sa pader. So, sobrang pasaway talaga. Dahil nga siya po yung bunso, kaya medyo Pero- stubborn. Okay. Pero pag mag-confrontation, nakahanda naman kayong umawat o tutulong kayo? Ako naman, I'm all for good and peace. So as much as kapayapaan at magkaayos lahat, doon po talaga ako. Kasi hindi naman pwedeng kakampihan ko siya tapos Pagtutulungan niyo yung isa. Yes. Oo. Ikaw, Steph, anong gagawin mo? Yung sa akin naman po, lagi ko naman po pinagsasabihan si Micaela. Minsan talaga, parang nakikinig siya, pero pag talaga nasa point na siya na galit talaga siya, minsan talaga hindi siya maawat. Talaga? Yes, palaban talaga siya. Parang the way na i-describe niyo siya, parang dapat magbida siya sa bad girl, repeat ng bad Yes, girl. Oo. Kaya, Boss Vic. kaya ayun, and then di namin, wala kaming kakampihan sa kanila. Gusto lang namin ma-clear yung issue nila and then wag na lang kaming idamay sa hindi naman namin ginawa. Oo. Bakit ano bang sinabi rin niya sa inyo? Sinabi daw niya na minessage daw namin etong girl and never namin siyang minessage or kilala nung time na yun. And di nga kami magka-followan. So yun, kaming dalawa ni Angela yung inano niya. Nakakaloka yung ano ko, narinig yung comment ng mga nasa kanan ko. Ang hirap daw ano, pag blind item. Pangalanan niyo daw. Hindi, ayaw mo. Pero you're really gonna confront that girl, Micaela. If magkaroon ng chance, gusto ko lang naman po talaga is confrontation and mag-admit siya sa ginawa niya. And sorry, yun lang. Madali lang naman yun eh. E di sana di tayo nag-iiwasan. E di sana confident ka na Sandali muna. mag-ano Sabi na. mo nag-iiwasan, di umiiwas ka rin sa kanya. Hindi, kasi syempre nasa isang siya. industry. Oh, pero siya umiiwas. Opo. Kasi sabi mo, hindi sana tayo nag-iiwasan. I mean, hindi siya dapat, wala siyang iniiwasan, hindi Wala siya siyang yung... kinakatakutan. Oo. Hindi ka yung lalabas ka, titingin ka pa sa likod mo, ganun. Ganun? Mga ganun kapag nasa office, nasa work, nandito, So, may ganun. pagkakataon na pala nakita kayo dito sa Viva Cafe o sa Viva office? After that, hindi na po talaga. Never na So, po. feeling mo umiiwas siya. I won't say na umiiwas. Siguro, wala lang din talagang chance na na magkita kami. Hindi nagkakaroon ng chance na magkita kami. Meron, si Steph, nakakasama niya sa photoshoots. Minsan kasi, di ba, may mga pelikula kami. So, eto, may time slot kami para mag-photoshoot. Tapos yung next film naman, sila naman. So, hindi rin po kami nagkakasabay kahit sa mga photoshoots. Pero alam ng ad from ng Viva, iniiwas kayo para walang gulo. Yes. Okay. At least sinabi. I mean, I would say na alam ni Boss, ganyan. May mga nakakaalam po na siguro mga manager, siguro RMs, ganun. So, I think much better na rin po siguro if
that was before. Pero kung ngayon, okay naman na ako. Parang hindi naman ako yung susugurin ko talaga siya. Hindi naman. Parang wala. Chill lang. Kalmado lang. Initials daw. Ay, gano'n. Sorry. Request ni Jeff. Oh, Sorry. Ay, ako Jeff, ayaw niya. Pero at least mabait ka pa rin. Kasi kahit palaban ka, confrontational, iniiwasan mo ipahiya siya. Na syempre, she's not here. Wala siyang pagkakataon to, kumbaga, protektahan, pagtanggol ang sarili niya, di ba? You're not the kind na dahil nasa yung mic, nasa yung floor, ipapahiya mo yung tao, di ba? Hindi ako magsustup sa level niya. Ay, ano? Ano ba yung, gano'n ba kababa yung level niya? Ako, hindi ko na siya nakikita eh. Well, yan, medyo natatakot yung mga ano, baka sabihin mo na rin yung pangalan. So, eto na yung next, Christine. Eto na si Christine. Thank you, that was June Lalino of Abante. Up next, we have Miss MJ Marfori of TV5. Thank you. Congratulations, ladies. Nakakatuwa makita ko ulit kayo together. So, i-update mo kami, Micaela, sa anong naging ganap mo? Bakit na-miss mo kami? Ano ang pinagkaabalahan mo? Yes, naging busy ako sa aking personal life. Bakit? Did you almost bid VNX goodbye? Ganun ba? O di No, naman? actually, gagawa po ako ng film ko soon. Pero ano lang, nagpahinga lang ako, ganyan. Nag-spend lang ako ng time sa sarili. Hinanap ko yung sarili ko. Aray. Saan mo inanap sarili mo? Ayun, nasa Batangas. Doon ka muna na malagi. Hindi po, galing lang po ako ng Batangas. Pero, ano lang talaga, nagpahinga lang din talaga. Parang gusto ko lang ng, wala muna sa, pag doon, naman ako, nag-host naman kami sa isang, basta may pinag-hostan po kami na something, ayun, magkakasama pa rin po kami na. Pero, iwas lang muna sa, sa spotlight talaga. Para for myself lang. Ang dahil mo itong issue, Micaela, sa akin ni Kuya Jet, dahil pinagdadaan. Hindi, nag-reset lang ako. Reset. Kaya ngayon, I'm a new person. Wow! Kaya pala babaeng malaban ka na ngayon. Dati ano ka pa, meek? Yes! So, ngayon out of her shell. Yes. Ganyan. Kailangan. O, anong klaseng triple threat ang mapapanood namin dito sa triple threat na pagsasama niyong muli? Steph? Malalaman nyo dito kung mas makikilala nyo pa kami lalo. And malalaman nyo dito kung anong personality yung isa't isa sa amin, bawat isa. And kung gaano kakulit si Mika. Lalo yung makikita. Ayan. Angela, ano bang synopsis nito? Ayun, since this is a VMX special interest, so it's all about hosting, mala docu type kasi nag-recall kami ng mga films that we did before. Tapos makikita niyo doon na nandun yung mga posters namin. And then meron kami mga interview each about the film, how was the experience, what's your favorite position, what's your favorite love scene, sino yung mga dream mong maka-work or maka-love scene. So, doon po masasagot lahat. And marami pang mga tanong na or activity yung ginawa namin kasi yung focus namin nga ang tatlo kasi malalaman nyo sino yung mas ganito, sino yung mas ayun, yung ganun po. Ayan. And since more than 5 years na rin kayo sa VMX, kamusta? At yun yung mga, parang balintanaw sa inyong magkakapatid at sa career nyo. Kamusta yung naging evolution nyo together on screen and of course on VMX? Yes, actually, this is our 5th year po. Ayan, for your 5th year natin this year. Oo. Kasi nung nag-sign po kami, it was pandemic. And then, nauna po yung dalawang sisters ko, then sumunod ako. And we're very grateful and very, very happy with our career at kung ano yung naging outcome niya. Kasi talagang nagtuloy-tuloy kami eh.
nagkaroon kami ng movie together, ang dami na rin po namin na-achieve, marami na rin kami nagawa sa buhay, tumanda na kami. Well, aside from that, marami na rin kami naipon. Ayan, sobrang nagpapasalamat ako with my Viva family kasi never talaga kami nabakante. And kung yung sabi ni Mika na miss nga po niya kayo kasi kakabalik lang po ng press con natin. And then, nag-hosting kami for quite some time, almost 9-10 months po yun. Kaya masayang-masaya kami with our projects with Viva. Ngayon ko lang napansin. Alright. Thank you. Thank Gusto mo sumagot? Hindi, okay na yan. I second the motion. Okay, thank you. Thank you. That was Miss MJ Marforio of TV5. Up next, we have Richard Padlicawan of Lionheart TV. Ako pala. Ayun, good afternoon. Congratulations sa Triple Threat. Bilang magkakapatid kayo, lahat kayo sexy, magaganda, hindi maiiwasan na magkaroon ng comparison. Kahit sa mga, syempre sa mga followers ninyo, meron ganon. Pero kayo bilang sisters, pwede nyo bang bigyan ng, ang bawat isa ng ano yung pinaka anong magandang term doon? Yung biggest compliment sa bawat isa. And kung i-compare nyo yung isa't isa, ano yung parang pinaka-angat kayo? Ako daw po sasagot kasi ako daw yung pangalan. Ayun, dahil pinalaki ko tong mga to, magkakaiba nga po talaga yung personality nila. Si Steph po kasi very shy type siya, very nonchalant. Pero kung makikilala niyo po siya, sobrang daldal niya, sobrang ingay niya. And siya yung hindi ka sweet eh. Actually, siya yung pinakapalaban. Oo. Siya yung pinakapalaban. Si Mika po, very sweet na tao. Kasi kapag magkakasama kami sa kama, si Mika po talaga yung mayakap sa akin. Halos pumatong na po talaga siya sa akin. And then, yan, lagi niya akong kinikiss, sinahag. Very sweet po si Mika. Si Steph po yung palaban for me. Hindi lang halata. Ibang palaban yung inaano nila. Ayun po. Ayun. Ako po, sinagot mo kasi yung mga ako gusto ko yung wisdom ni ate, Angela. Gusto ko yung smart siya sumagot kasi ako very dire-diretso kasi yung bibig ko eh. So, wala akong preno minsan. So, gusto ko yung sa kanya, may wisdom siya, meron siyang iisipin niya muna talaga kung anong isasagot niya. Kasi ako, wala kasi akong paki sa kahit tanong isagot ko. Tapos si Steph naman, anong gusto ko sa iyo? Gusto ko yung mukha niya kasi kamukha ko siya. Hindi sa ugali, maganda ugali ni Steph. Funny siya nang hindi niya alam. Meron siyang mga ganon eh. Pero hindi siya like, ayun nga, very shy siya in public. Pero sa sa physical, gusto ko yung chest ni Steph, gusto ko yung balakang ni ate. Sa akin na yung bewa. Yun lang po. For me naman po, si Angela talaga yung sobrang matured sa amin. Siya yung nagtuturo kung anong dapat gawin. And siya talaga yung ate para sa amin. And then si Mika naman, alam niyo yung palaban siya sa makikita niya sa panlabas, pero sa panloob talaga sobrang soft niya. Mahina siya. Hindi naman sa mahinang pero yun nga, marupo. Tsaka super sweet talaga ni Mika. Minsan naiinis na ako na parang, ano ba to? Clingy-clingy, ang sweet, ganyan-ganyan. Kahit sa public, ayan. Tapos kapag hindi siya kinis, parang siyang magtatampo. Ayun, tampuhin siya. Then sa akin, ayun nga, sobrang mahiyain ko. Sa iba. Pero pag dating talaga sa family or magiging close niya talaga ako, sobrang kulit ko din. Kaya, ayun. And then sa physical naman, yes, tama si Mika. Balakang, Angela, sabat, and I think sa akin na lang yung chest.
Thank you. And sinabi nyo nga, hosting talaga tong sa Triple Threat. So ano yung naging adjustment nyo? Siyempre iba yung naging hosting nyo for yung 9 months nyo na ano. Iba yung dito. So paano yung delivery nyo? Paano yung may mga parang pinaggayahan ba kayo? May mga pinag-aralan kayo for this project? Actually, sobrang chill lang nung ginawa namin. Kasi it's more about us. And ano lang it's memorizing the concept. Kasi kung magtatanong sila, sasagutin lang namin ng kung ano yung experience namin. And ano ba yung pinakamahirap? Wala, no? I think kasi yung ginawa namin po dito sa special interest na to, hinayaan lang din kasi talaga nila kaming maging kami. Kung sino kami as sisters. Though, mas umangat talaga yung kakulitan namin tatlo. Lahat game lang, lahat masaya lang, sobrang light lang talaga sa set. Nadalian lang po talaga kami. Kasi wala naman din kasi siyang pressure, lalo na ang kasama ko, mga sisters ko, ganun. So, ayun, sobrang chill lang po. Masaya. Oh, sa set na lang, parang sa sobrang kakulitan namin sa set, alam mo yun, may minsan talaga si Derek nakakat niya na kami dahil parang yung bunganga namin sa scene na yun, tuloy-tuloy na parang ayaw mag-anuhan, di ba? Patong-patong na yung mga sinasabi namin na parang nandun pa rin naman yung scene, yung mga talaga, pinopoint, pero once talaga nagsasama-sama kami, kahit may mga guide, naiiba pag kami na talaga yung magkakasama, magkakausap, ganyan. Sobrang kulit, lalo na si Mika. Thank you po. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you. That was Richard Paglikawan of Lionheart TV. For our next question, we have Alan Sangon of Stars Photo. Hello, good afternoon everyone. Congratulations sa bagong Viva Max. Yung tanong ko lang kay sa inyong tatlo, this is not the first time na nagkasama-sama kayo, di ba? Nung nagsisimula pa lang kayo, parang natatandaan namin lagi kayo magkakasama sa isang movie. Pero ano yung discoveries nyo ngayon, compare before, naging mas mature ba yung acting ninyo? And how do you support each other kapag magkakasama kayo bilang mga magkakapatid tapos ang trabaho, di ba? Angela, siguro. Ako naman po, yes, ang dami kong more of natutunan when it comes to acting. Kasi, yun nga, nung nag-start kami, hindi talaga kami magaling talaga. Kaya very thankful ako sa lahat ng production na naka-work ko kasi nagpo-provide po sila ng workshop. And all throughout the journey, hindi naman kasi lahat magugustuhan yung acting mo o magugustuhan ka. And may mga naririnig akong ganon. And some, ayaw nga nila yung boses ko dahil sobrang liit daw, sobrang tinis. And I had to voice workshop para lang mag-fit ako sa isang role, sa isang film. And may mga time pa nga na nung unang-una, dinadub nila yung boses ko, hindi ko boses yun. And yun yung mga natutunan ko siguro, mainly was to practice or i-workshop yung boses ko. Kasi I had to, parang lakihan, i-project. Kasi hindi naman lahat ng roles na ibibigay sa akin mag-fit yung boses ko Kaya yun po, yung mga na-discover ko. And of course, as you can see, nakita niyo naman po yung growth namin as an actress, as an actor. Kaya masayang-masaya ako sa mga taong nakaka-appreciate at sa mga naniniwala sa kung anong meron kami. At of course, sa mga nagtitiwala din. Kay Stephanie sa kay Micaela, tanong ko lang kung kayo ba mas komportable kayong kasama yung isa't isa
kesa yung kasama niyo yung ibang tao pag gumagawa kayo ng mga BMX movie? Or parang hindi ba kayo naiilang? Siyempre, you will take off yung mga clothes, di ba ganyan? May mga ganun ba? Well, sa amin naman tatlo, mas I think komportable ako na kasi sila yung kasama ko. Kasi walang, baka yung iba, ay ganito pala siya, ganyan, ganyan. Well, pagdating kasi sa amin tatlo, walang judgment, walang yung comparing, walang ano ba yung point na yun? Walang inggitan, ganon. So kami talagang tatlo is nagtutulungan. And then nagtatanungan kami na, okay ba to? Anong pwedeng sabihin sa ganito? So kami talaga, nagtutulungan kami. So mas komportable din ako nakasama sila. Yes po. Thank you. Micaela. Ako po, naman ako, palagi naman ako nagtatanong din kay ate, kay Angela, na ate, ano ba yung magandang gawin ko dito? Ate, ito kasi naiisip ko. So may mga script ako na kapag binabasa ko, paano ko ba ito i-deliver? Paano ba yung nuances ko dito? So, minsan magtatanong ako sa kanya, he-help niya ako, pero yung director pa rin po yung masusunod. Siyempre, di ba? Tapos, ako naman, parang mas kampante rin talaga ako na kasama ko sila sa isang project. Kasi, ayun, sabay-sabay kami kumikita eh. Walang naiiwan eh. Lahat paangat. Ganon. Tapos, yung sasabi nyo nga po, sa paghuhubad, ganyan, sabay-sabay po rin po kami maligo kahit sa bahay. Okay lang po. So, wala na pong ano sa amin yan. Very vocal din po kami sa isa't isa. Meron kami mga, meron kami minsan, may times na nag-uusap lang kami about sa personal talaga na, very personal na ano namin sa life. So, very open po kami sa isa't isa. So, yun po yung maganda. Last na lang kay Angela. Congratulations pala winning Best Actress. Pagdaong, Thank you no? po. Deserve ko po ba? Napapatanong Actually, tuloy deserve ako. mo naman. Kasi magaling ka naman talaga doon. Yun na nga yung tanong ko, related na sa pagiging Best Actress mo. Parang hindi ka ba nagdalawang isip na tumanggap pa ng BMX because you're already a Best Actress, tapos you still doing yung mga ganito? Parang namimili ka naman ng trabaho ngayon dahil Best Actress ka na? Or parang kung ano yung before yun pa rin? Kung ano po yung before, yun pa rin. Kasi after ko po mag-sinesilip, nag-mainstream na nga rin po ako Netflix. And then after nung Netflix, nabigyan po ako ng VMX project ulit. Basta, if the price is right, then go. Ayun. So, ibig Doon sabihin, ako. tumaas na yung TF mo because naging Best Actress ka na. Basta happy po ako sa sa sahod ko. Happy po ako. Okay. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, that was Alan Sancono, Stars Photo. Up next, we have Miss Ana Sarazo of ABS-CBN. Hello! Congratulations! Question ko lang, ano rin naging reaction ng family nyo, ng parents nyo, na sinong unang pumasok sa VMX? Actually, sabay po kami ni Steph. Apo, kasi nasa Pampanga po kami noon. Tapos, kukwento ko din. Story time! Story time. So, nasa Pampanga po kami, pandemic. I think post or patapos na ata yung pandemya noon. Tapos nasa Pampanga kaming dalawa ni Steph. And ikaw din, no? Tatlo pala kami. Tatlo kami nasa Pampanga. Tapos tumawag si Tita Lara. So sabi niya, punta kayo dito sa Manila, ipapakilala ko kayo kay Boss Beck, gano'n. Ay kay Nanay Aster, sa manager po namin. Tapos, ayun po, dinala po nila kami sa office. Tapos, ayun po, ora mismo pinag-sign po kami. Wow! Tapos si ate, sumunod ka after a few days, I think few weeks? No! 1 week, after a week lang, or wala pang week, punta na rin po siya sa office, tapos doon po nag-sign. And then si Steph, nagka-pelikula, si Angela, tapos ikaw. Bongga nyo namang tatlo. Ano naging reaction ng parents nyo nung sinabi nyo? Sila po naghatid sa Talaga? So supportive? Hindi, yung mama po namin, sobrang very, very, very supportive po talaga siya. Sobrang, siya pa po nag-aayos ng gamit namin. Minsan, kapag mag-shoot kami, siya pa po
kapag may hindi nalabhan, ayun pa. Siya pa po mag-aayos talaga ng mga gamit namin. Magtatanong kompleto na ba yung gamit niyo, ganon. Very ganun po si Mama. Tapos si Tita Lara naman, very ma-advise siya. Winworkshop niya rin po kami. Tapos nasampal siya. Hindi, winworkshop niya kami bago talaga nagkaroon ng pelikula. Ayun. Sa inyong magkakapatid, ano tingin nyo masasabi nyo? Alam niyo yung applicable na stereotypes, panganay, bunso, gitna? Meron ba sa inyong nag-a-apply ba sa inyo yung ibang stereotypes ng kunwari, bunso, Siguro, baby? yes. As a panganay, siguro stereotype natin sa kanila is breadwinner, yung talagang second parent nila. O kasi, baby pa tong mga to, no? Ayun, pinalaki ko din sila, tapos pinaaral. Parang, I did a lot of sacrifices before. Ayun. Kaya, yes, the typical panganay breadwinner. Ako po yun. Kaya mabuhay. Mabuhay po yung mga breadwinner. Thank you. Kay Micaela sa kay Stephanie, minsan ba strict ate nyo? Nafe-feel yung second Sobra. parent? As in. Bisa sa set, ganyan. Nagkaroon po kami ng pelikula Panibugho. Kasi ako makulit po talaga ako. Maligalig akong bata. Bata-bata pa ako noon. Wala pa. I think nasa 21, 20 pa lang ata ako nung ginawa natin yon. 22, ewan ko. Basta, so biglang mag-agal siya, "Hoy! Umupo ka nga! Magbasa ka nga!" May ganun siya. So ayun, doon na ako tatahimik doon. Kasi sa work naman, takot naman ako. Takot naman ako sa kanila. Ikaw, Stephanie, may ma-add ka ba? Si Angela, iba siya mag-discipline sa personal at sa work. Sa personal, talagang pagsasabihan ka niya na ganito yung gawin mo, gano'n. Pero pag nasa work, nasa labas naman, iba siya. Imamata ka lang. Pero pagdating sa bahay, doon ka niya aalahin, bumbukain na pagsasabihan. Well, may time talaga na sobrang, pag kami talaga ni Mika yung magkasama, kahit sa public, minsan sobrang kulit namin. Kaya si Angela, parang pag tumingin na yan, magsasanyasan na kami ni Mika na, Pag tumingin ka, lagot ka mamaya.